Hello mga master, it's been a while mga master. Ayan, wala tayong update sa ating YouTube channel. So ngayon meron na tayong update ulit. Ayan, nandito tayo ngayon sa ating van, sa ating dapat i-build na van. Pero hindi ko pa ma-build dahil short tayo sa budget mga master. So ngayon ang gagawin natin ngayon is, teka lang, bakit may mga pula-pula doon? Pintura yata ito. Wala nga. Pintura. So, ayan na nga mga master. Nandito tayo sa van natin ngayon kasi ayusin natin. Actually, walang sira. Kaso lang yung gulong, papalitan ko yung gulong, no? Sumisingaw yung rear tire update natin sa ating van. Nandito tayo kaya. So may pinaplano ako dito mga master, kasi nainggit ako dun sa nakita kong camper van kahapon. Nagtambay ako sa C5 kahapon, may nakita akong camper van, yung camper van ni Mikelista. Nakita ko na ng personal yung loob. Kasi nag-jogging ako sa C5 kahapon. Nandun sila nagpapahangin. Alos magkasinlaki lang naman yung loob ng van namin. And yun, nakita ko nga yung setup niya. Kasi sa video ko lang nakikita yung setup niya. So kahapon nakita kong personal. Parang gagayahin ko yung setup niya, pero i-modify natin ng konti. Ganun na lang siguro. Na-inspire na naman ako ituloy yung pagbibuild nitong van na to mga master. Ang plano ko is, ang gagamitin kong mga materials dito is mga second hand lang para mas tipid. So yun na lang siguro. Uunti-untiin ko na lang kahit na tight sa budget. Siguro paunti-unti mabubuo din yan no? Ayan, so ngayon umpisahan ko muna sa gulong kasi sumisingaw yung gulong ito, tingnan nyo. Ayan yan, malambot yung gulong. So kukunin natin yung reserve natin, tapos tatanggalin na natin yung gulong. Ay ko, kasya pa to. Ayun lang, mali yung sakit na nakuha ko. Yun. Uy. Okay. Pagkipapit. Buti matigas pa yung insert ko. Okay. Tanggal muna tayo ng gulong. Tigas. Ayaw nasa taas, okay na nasa ilalim ang tigas. Ito pukpukin natin.
shock natin, shock. Chip-chip ya. Kamali ako ng pukpuk ah. Aray mo. Sumobra naman sa pukpuk. Yun. Nadali rin. Yan, na ano ko na. Liwagan ko na yung tornilyo. Ito yung reserve natin. Ito yung ipapalit natin. Matigas pa. May hangin pa naman. Kahit pa paano. Aroy. Talagang ano, ito na mga master, itutuloy na natin yung ating camper bundle. Kahit walang budget, kaya natin yan. Magawa natin ang paraan yan.
ng higpitan to kasi self-locking naman to eh. Okay. Alright, sana maganda yung gulong. Points. Ganun din pala yung pinalit natin. Aray ko. Nagpagod lang tayo. Malambot din pala yung pinalit natin mga master. Hanginan na lang natin sa bahay tapos ibalik natin sa dati. So yan mga master, na ano ko na, napalit. Palitan natin yung gulong. Hindi na flat. So na lang nandito sa harapan. Fronts. Ito, medyo malambot na rin. Pero pwede pa, tatagal pa yan. Yan po yung van natin na naka-stock. Hindi ko rin siya magamit dahil sa mahal ng gasolina mga master. Kahapon sana ilalabas ko to. Tatambay ko sana sa C5. Pwede ko naman tong ilabas. Kaso hindi ako makalabas. Ang sikip dito sa parking namin. Pero tatry ko bukas. Mamaya. Kung makakalabas ako. Alright. So ayan mga master. Naayos na natin yung gulong. Ngayon ang next project natin dito is tatanggalin ko yung sa hulihan. Yung sa hulihan. Upuan. Yan ang susunod natin para maumpisahan na natin sukatin yung kanyang higaan dyan sa likod. So ganun ang gagawin natin mga master, unti-unti, paunti-unti lang para kahit paano hindi mabigat. Kasi iniisip ko kasi noong nakaraan bibiglain natin, biglang nag-short sa budget, kaya ayun, wala. Tsaka may plano rin ako dito. Bali, pag dumami yung stock natin sapatos, ilalagay natin dyan sa loob ng van. Tapos, hahanap tayo ng lugar kung saan tayo magpa-park. Doon natin ilalagay yung sapatos. No? Dyan sa likod. Bebenta natin yung mga shoes. Ilalako natin kung saan-saan. Kaya, kailangan mo matanggal yung upuan na yan sa likuran. So, yan ang natin mga master. Plano. Dito sa van na to. Ito tatanggalin natin itong upuan na to. Ayan. Problema ko lang kasi wala akong paglalagyan sa bahay. Madaling tanggalin to. Yung lagayan lang kung saan ko lalagay ito dun sa bahay. Pwede sa kwarto kaso sisikip na yung kwarto ko. Malaki rin kasi ito eh. Okay, let's see kung anong plano natin. Yan lang muna. Kaso lang magiging messy kasi parang garage natin itong likuran na to eh. Nandito yung ating mga tools. No? Ano-ano. Medyo naguguluhan ako kung anong gagawin ko dito sa likuran ako. Kailangan pag tinanggal natin yung upuan, meron tayong ipapalit agad. So, kailangan natin ng palutsina. Palutsina para makagawa ng temporary higaan. Ito po yung loob. Maluwag naman siya mga master, kaya ideal talaga to pang pang camper van. Lalo na kapag natanggal tong itong upuan na to. Itong nasa gitna. Yan, mas maluwag yan. Mas makakilos tayo ng maluwag. Kasi ang maganda rito sa van na to mga master. Ano to eh? 5 doors. So 1, 2, 3, 4. O tama, 5 nga. 5 doors to. Kaya spacious kapag binuksan mo lahat. Ito po yung update sa ating van ngayon. Sana maano na natin to. Matapos na natin. Hindi naman matapos kasi alam ko sa sarili ko hindi pa matatapos to. Sana maumpisahan na natin, no? Although naumpisahan na natin, nag-start, natapos na natin yung problema natin sa makina. Tsaka sa kanyang rack and pinion, okay na. Yun naman kasi yung priority ko eh. So itong pagbi-build ng camper van natin is paunti-unti lang.
So yun na nga, ang plano ko, mga second hand na materials ang gagamitin natin. Second hand na plywood, second hand na mga paluchina, yun. Pero kung may bibilin tayo na specific na material, siguro kung ano, pwede tayong bumili. Yan. So ito, ang mangyayari talaga dito mga master, ano talaga to, self-build talaga. Siyempre, mas mahal kapag pinagawa mo pa eh. So talagang self-build ang ating van para makatipid. Puro tayo dito ah. Ayun oh. Ito lang kasi yung upuan problema ko. Ito kasi, itong ano na to, ito yung hagdanan sa likod. Nakakabit to eh, tinanggal ko kasi nga pag nakakabit yan, inaakyatan ng mga bata sa bubong ng van. So, hindi ko muna kinabit kasi dahil yung bata dito sa amin eh, umaakyat sa bubong. Ginagawang playground yung taas ng van. Dito nakakabit yan eh, dyan. Nasira na nga yung wiper ko sa likod dahil sa kakaakyat ng mga bata. Kaya tinanggal ko ngayon, wala na silang maakyatan. Okay, so nandito tayo ngayon sa driver seat, no. Mapapanda rin natin yung van natin. Ano alam mo mga master, kondisyon na kondisyon yung makina nito. Wala akong problema dito sa van. Ba? Hindi ko makita. Ayun. Ayan. Ay. Panda rin natin. One click lang yan mga master. Tinan nyo. Oh. One click, diba? Start agad. Ano? Ayun na. Ulam. Ayan o. One click mga master. Kondisyon na kondisyon tong makina ng ano nito. Makina ng van na to. Kaya nakahanap na ng ano niya, power steering. All good na.